This pharmacist has been educating Filipinos on doctors' prescriptions with his short explainers on TikTok and has used his fame and influence to help those in need. Let's catch up now with Archie Larga, TikTok's Content Creator of the Year and Marinduque's Pride. Hi, thank you so much for Archie, having me. welcome to the program. Thank you so much po for having me. Congratulations! Mga taga Marinduque, nanonood sa iyo. Sa nanay ko, sa tatay ko, ayan na, nandito na Mami, kayo. Daddy, andito si Archie sa CNN Philippines. Nako, registered pharmacist. Paano ka naging content creator? Tingnan natin to. 3.7 million TikTok followers. Paano nangyari yan, Archie? Well, actually po, yung pagiging pharmacist naman, hindi ko din siya gusto. Yung nanay ko ang nagbudol sa akin na maging pharmacist. Kasi may botika kami sa province. So ngayon, ginamit ko yung pagiging pharmacist ko when it comes to content creation. Kasi nung time nung pandemic, lahat ng tao nasa TikTok. Pero ako, sabi ko, paano ko ma-market yung sarili ko sa TikTok? Gusto ko din naman sumikat kahit pa paano. Pero yun yan, Mas sikat ka nga sa akin eh. Grabe ka naman, sir. Grabe, milyones ang supporters. Wala naman ako ng award mo. Charot lang. Ako, 100 M ang aking supporters. Minus the 100 million. 100 supporters sa TikTok. Go ahead. Sorry. So, ayun. So, parang naging timely lang po na during the pandemic, madaming mga tanong tungkol sa mga gamot. May mga taong hindi nila alam kung paano properly iinumin yung mga gamot nila. So, yun yung naging puhunan ko, yung alam ko about being a pharmacist and yung mga inquiries sa mga tao para maging aware sila na at mag-guide sila ng tama. Kasi di ba nung time na yon natatakot sila pumunta sa doktor kasi baka magka-COVID. So yun, magandang opportunity siya na for me as a pharmacist na, uy, bakit natin hindi gamitin tong opportunity na to para naman ma-uplift din naman yung profession namin. Kasi aside from maging sikat, gusto ko din po kasi yung goal ko kung ba't ako nag-start mag-content creation is para gumanda yung image ng mga pharmacists dito sa Pilipinas. Kasi to be honest po, medyo mababa yung tingin sa mga pharmacy. Akala nila taga-tinda lang kami ng gamot. But with content creation and with TikTok, napapakita ko na, ay, hindi lang pala kami, or hindi lang kami taga-tinda ng gamot, but we're more on, pwede kami mag-provide ng mga reliable information about medicine. At saka naiintindihan ninyo. Yes, diba, yes. ang mga gamot na kailangan ibigay sa mga consumers. Suot, yan. Oo, importante yan. So, I'm sure gustong malaman ng mga fans mo, how many uploads do you have per week sa TikTok? I try my best to upload every day. Naku, grabe. Yeah, kasi parang Demanding naman sa'yo yan. Hindi naman, sir. Ang importante lang when you upload content, just be authentic. Just be yourself. Kasi you don't have to make in online persona. Kasi makikita ng mga tao yun na, hala, pag sa internet, ang bait-bait niya, pero pag nakita mo in person, ang ano naman pala niya. Ang taray pala Ang taray nito. naman niya. Ayoko naman ng Masungit pala ito. So ako naman, hindi ko naman pinupush yung sarili ko na dapat more on educational content. Kumbaga, sir, napagdaanan ko na yung panahon na ganun lagi yung content ko. So ngayon, nagda-diversify naman ako. I also do travel videos, K-pop, and yung mga kalokohan ko with my mother. So ayan, ini-integrate ko na din siya sa content creation ko. Kailangan isama mo yung travel plans mo sa CNN Philippines. Ay, huwag ka mag-alala, sir. Tomorrow uploaded na to. Kaya panoorin nyo. Pero paano yan? You're from Marinduque. Ang butika ninyo sa Marinduque. Yeah. Paano naman ang nanay at tatay mo? Wala ka doon. Nanay, at least alam mo naman kung nasan ako ngayon, nasa Spacho. Pero ano naman po, I'm so thankful na yung parents ko po, they're very supportive of what I do. Like, very proud, nararamdaman ko kung gaano sila ka-proud with my achievements. And I owe them my life. Basically, syempre, magulang ko. Kasi also yung pagiging supportive And the talaga. education that they have given and yung you. upbringing nila sa akin. Kaya siguro, kung ano ako ngayon, it's because also of my parents. And of course, a lot of these pharmaceutical companies, medicine companies, go to you, oh Archie, paki-endorse naman itong gamot na ito. Do you accept all these donations? Do you endorse any type of medication? Well, as a content creator po, yeah, we get opportunities to, work with brands. But ako po, bilang isang content creator, laging nasa isip ko na pharmacist ako muna bago ako naging isang content creator. So, You are a responsible pharmacist. yes. And also, hindi ko lang kasi nire-represent yung sarili ko, but also our organization, yung mga pharmacists. So, ayaw ko naman basta-basta na lang mag-create ng content just for clout, just for money. It's always important na meron kang prinsipyo sa buhay. Kasi, yun yung magugustuhan sa'yo ng mga tao. Kasi kapag puro ng pera, what if may masabi kang mali?
So one day, yung in-establish mong credibility, pwede yung mawala just because of this one project na in-accept mo dahil nagpabulag ka sa pera. Oh, that's right. Pwede masira yung reputasyon Yeah. mo, hindi ba? Yeah. Just with one mistake. Yeah. And also, medicine yung content ko, sir. Oh. So, di ba po, once na mamali ako ng sabi dyan or may information lang ako na hindi tama yung information na nabigay ko, possible na maka-affect siya dun sa buhay ng tao na umiinom ng gamot na yon. So, for example, si Your Drug 3.7 million. Diba? Just imagine. And also, How yung mga influential tao. you are. Yes. Kaya dapat we, as content creators, not only as a pharmacist, dapat lagi tayong responsable sa mga content na pinoproduce natin. And yun, again, tulad ng sinabi ko ng TikTok Awards na let's use our clout wisely. And yun, wag tayo magpadala And sa... responsibly. And responsibly. Tama yan, sir. So, okay, bilang isang licensed pharmacist, Archie, ano ang kailangan ang laman ng isang travel medicine kit? Ayan, Okay, ha? ayan, I'm gonna put you on the spot. Okay, gusto ko yan. So, syempre naman, bilang mahilig tayo mag-travel, dapat meron kang gamot sa yung motion sickness ba? Sabihin ko lang yung generic name. Oo. Meclizine. Oo. O, yun. Kung Meclizine. nasa vapor ka o nasa Oo, aeroplano ka, yan. nasa kotse ka. May mga tao na very sa motion sickness. Kung mahilig ka Ayan. mag-island hopping, ayan. So that may meclizine ka. Also minsan pag nagta-travel ka, medyo yung sa tubig hindi ka sundo ng tiyan mo. So dapat meron kang ORS just in case na magkaroon ka ng ganon. Magka-diarrhea ka. Also, loperamide, just in case din lang naman, kung hindi mo talaga mapigilan, ganon. Pero ORS muna tayo. O yan, mga viewers, pag po tayo napupupo, mag-ORS muna. Let's rehydrate Okay. para po maiwasan dehydration. Alright. And then, yun, mga cough medicine, yung mga gamot sa sipon, just in case lang na tayo ay sipunin or magkaubo. And also, importante lang po na let's always read the labels ng mga gamot natin. Kasi sometimes, like, for example, there's this medicine for colds and flu, cough and colds. So, meron na siyang kasamang paracetamol, phenylephrine, mga antihistamine. Sometimes kasi anong nangyayari, people tend to take another dose of paracetamol while taking yung mga ganong medicine, yung may laman ng paracetamol. So, anong nangyayari? It's gonna be toxic for our liver. So, importante po na once ang medication ay may laman ng paracetamol, for example lamang po ito kunyari may laman na siyang paracetamol, you don't have to take an extra dose of paracetamol para lang i-cover yung nilalagnat ka. So, ayan. Wow, that is that medical travel kit courtesy of Archie Larga. Ayan, maraming salamat. Okay, 3.7 million followers on TikTok. I'm sure millions as well in other social media platforms. Hindi naman lahat yan positive vibes. Yeah. May mga bashers rin yan Yeah. who don't like you. How do you deal with that? Ako O personally, dinededma mo lang? Personally po, dinededma ko na lang. Dati, kasi ako yung type ng person na parang once na makabasa ako ng negative comment, it really affects me. Kasi, kumbaga, ako yung tao na talagang iisipin ko ng iisip, not unless mailabas ko yung ano ko na yun. Oo. So, ang ginagawa ko, dinededma ko na kasi ang nangyayari, as a content creator, dapat nating i-realize na kahit anong gawin mong mabuti, or kahit anong gawin mong tama, kahit papaano, may masasabi pa rin yung taong masama about you. So, isipin mo na lamang, kunyari may nag-comment ng 100 comments sa video mo, may isang comment lamang doon. Huwag mong pansinin yung isang comment right. lang. Pansinin That's mo yung right. 99 comments na 99. positive naman about you. Kasi yung tao na yun, wala naman siyang ginagawa, kaya gusto Walang lang magawa. gusto lang yung mang-bash, kahit wala naman siyang... But of course, Archie, you have to remain grounded because Yeah. you receive all of these praises, di ba, from so many people from all walks of life. Yeah. You have to remain simple, grounded, Yeah. hindi ba? And And I- continue to do the good deeds that you do. Thank you po. And I believe na just because of that, kaya ako, salamat sa mga taong sumusupport. Kasi nakikita ko na because of my personality, yung being grounded, doon nila ako nagugustuhan. And it's always important to be authentic when it comes to your contents. Kasi doon ka mamahalin ng mga tao. Sa content creation mo ba, gusto mo ikaw lang or do you also collaborate with other content creators? I mean, collaborator ko po yung nanay ko. Charot lang. Lagi, Meron ba siyang sariling TikTok? wala po. Ayoko nang gawin ng TikTok yung nanay ko. Baka... Bakit? Alam, Anong pangalan pa ng nanay at tatay mo? Wilma Larga and Ramon Larga. Mabuhay! And ayan. Ramon. Yan po. So, yung nanay ko po yung lagi kong kasama kasi siya yung kasama ko sa butika. So, most of the time, siya po yung nakakasama ko sa mga content. So anong plano mo ngayon? TikTok Content Creator of the Year. You've already reached the pinnacle. Ano pa bang plano mo? I mean, to basically expand your base even further. Ako, sir, to be honest, it's important na masatisfy ka muna kung ano i-enjoy mo lang yung moment. Ako kasi yung parang
ano pa bang gugustuhin ko sa buhay? Nandito na, again, sabi niyo nga po, parang nandun na ako sa pinakataas. So, what more would I want with my life? To be honest po, talagang gusto ko lang matulog, kumain. Yung simple life lang sa life. province. And syempre, habang may mga ganitong opportunities, like, na-interview na ako ni Sir Rico Hizon, sino ba naman? Uy, talaga naman. Yun, parang mga ganito, grab na lang natin yung opportunity. Pero, at the moment po, satisfied na ako sa meron ako. Alright. Yan. Being I think- contented. Yeah. Thank you so much for joining us on The Thank Final you. Word, and congratulations, Salamat. TikTok Philippines Content Creator of the Year, Archie, the pharmacist Larga from Marinduque. Yes, I love that. Thank you so much.